tanong kasi foolish virgin pa rin tayo. So hindi tayo mag-uusap ito sa tanong diretso nga ito. Dito tayo sa tribulation. Taas ang kamay, sino naniniwala na foolish to become wise in tribulation? Taas kamay, taas nyo lang. Foolish become wise. Okay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, hindi kayo sangayon doon. Okay, halos karamihan. Itong kasunod na tanong. Kung naniniwala tayo na foolish virgin to become wise, di wise na sila. So sila ay bride ng Panginoong Jesucristo, nobya ni Kristo. Okay? So pinipremise ko muna, kung sila ay nobya ni Kristo bilang bride, hindi sila nakasama dito para makarating dito. Ano ang kalagayan nila sa pagparito ni Kristo? Anong kalagayan nila bilang patunay natin na sila'y bride? Kasi ang term natin, yung wise ay nobya ni Kristo yan. Ako nyo? Ngayon, anong patunay natin na sila ay bride at sa pagparito ni Kristo, ano ang mangyayari? Ano ang magiging benefit nila bilang bride, bilang nobya, pagparito ni Kristo? May verse, teka. Wise. Tama, wise. Sige, papabababain ko. Ano yung hindi nila naranasan dito? Ito, diba, bride? Pag sinabing bride, you will be experience this. Tama? Yes or no? Yes. Saan ka nakakita ng ikinasal tapos walang reception? Kinasal ka eh. So ang tanong, ito bang tribulation saints, kinasal din kay Kristo? Yes or no? Ngayon patutunayan nyo, paanong ebidensya nila kung kinasal sila na meron sila nito? Taas ang kamay. Old Testament ang verse. Old Testament ang verse. Okay. Alam nyo, Old Testament? Ano yung New Testament? Wrath of God yan. Ibig sabihin, yung pagkain ng Diyos, wrath of God sa panahon ng end of the tribulation. So, ganito. Kasi ang category dito sa tribulation, may Jew, may Gentile. So yung wise na nandyan ay mixed blood ng Jew and Gentile. 144,000 and the foolish virgins. Lahat sila dyan ay fools to become wise. So ngayon, kung sila ay bride at ikakasal kay Kristo, saan sila nag-reception? Ano? Ano? Anong sabi? JP. Anong verse? 17, chapter 17 verse?
Okay, wala nang iba? May iba pang verse? Pakibasa. 25. Di ko alam kung tama ba ito eh. And he will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and rebuke of his people shall he take away from all earth. For the Lord has spoken it, and he shall said in that day, Lo, this our God, we have waited for him, and we will save us, this is the Lord. And we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation. Pero hindi siya direct. Okay, bibigay ko na yung chapter, book chapter. Pero bahala kayong hanapin yung verse. Ano yung Sekaraya mo? 13, verse 8 to 9. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein, and I will bring the third part to the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call my name, and I will hear them, and I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God. Okay, bibigay ko na. Hosea, chapter 2. O hanapin nyo. Anong verse? Up. Yung ating munang ano. Brother JP, ikaw. Hosea 2, 2:19. Chapter 2. Ah, sorry. O saan talata? Anong verse? Sorry. Hindi Hosea chapter 2. Hosea chapter 6. Hosea chapter 6, GP. Tingnan mo, saan talata? Sino? 6 verse? Okay. Ano ang sabi sa verse 2? After 2 days, we will revive us, and the third day we shall raise up, and we shall live in the sky. Nasaan ngayon ang... Kumbaga ito, honeymoon ng New Testament bride. So tribulation tayo bilang bride, kinasal kay Kristo. Pagbalik ni Kristo, that's the final. Ikakasal din yon. Pero, saan ang honeymoon nila? Ayon sa verse na yan. Third day. Anong sabi sa third day? Bangon tayo, raise, And raise, and then and we shall live. leave His sight. Millennium yan. Ibig sabihin, kung hindi man sila nakaranas ang tribulation, nakaranas nito, paparanasin sila ni Kristo dito sa millennium. So, ebidensya natin yan na sila ay bride din because of millennium. Pero kung walang millennium sana, hindi na natin kukonsider yon. So, bride sila indirect, katulad ng Old Testament. Bride ang Old Testament, di ba? Pero hindi sila direct. Kasi nung umakyat si Kristo sa chapter 27 ng Matthew, wala pang wedding supper dun. Inakyat pa lang sila, sabi nga ni Pastor Menan. Nung sila'y dinala ni Kristo doon, saan sila nilagay? Sa holy place. At namamasyal sila doon. Doon sa Holy of Holies, wala sila. So, nung umakyat ang bride, before the tribulation, at ito yung kanilang naging experience, ang tanong, nandito rin ba yung tribulation? Nandito. Pero, bride sila, hindi direct. Katulad ng hindi direct, pag sinabi kong hindi direct, hindi iba yung karanasan nila kay Kristo sa karanasan ng bride of the New Testament. Meron talagang intimacy of relationship ngayon sa church ages. Star Ann. Saan yung mic na isa? Ito pala ito. Hindi ka talaga kasama sa ano. Pastor, yung tanong ko doon kanina, di ba nabanggit niyo po kanina is foolish become wise, tama po ba?
Kasi 'di ba dito sa tribulation, yung mga foolish, 'di ba, yung kaligtasan nila is pagpapugot ng ulo. Ano po yung evidence natin, pastor, na sinabi po na kasi nakalagay po doon, tawag sa kanila foolish lang eh. Walang nakasulat po na naging wise sila ganun. Ano po yung evidence natin na naging wise po sila? Kasi as I remember po, pastor, tinanong ko yun kay Pastor Ronnie Miliebo. Tinanong ko po yun nung kami. Tapos sabi ko, pastor, anong kalagayan ng mga virgins doon sa tribulation? Ang sagot po doon, foolish lang daw, wala kasing nakaano. Even kay Brother Branham daw po sa quotes, wala daw po nakasulat. So, yung evidence po natin na, as in, word for word, pastor, na naging wise po sila. Hindi yung... Tayong word for word na ganon. Nasasagot natin yan by spoken word. Okay, Masarap pa rin. pero bibigyan kita ng verse. Basahin natin ang fifth seal. Buksan natin ang fifth seal. Alam niyo yung fifth seal? Ano yung, pag sinabing fifth seal, anong chapter yan? Dapat alam natin yan, alam niyo yan. Kung tayo ay bride ngayon, nakakasamahin sa rapture. Fifth seal, anong book, chapter, verse ng Book of Revelation? Chapter 6? Okay, pakibasa. Verse. Okay, Revelation chapter 6 verse 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God Itagalog mo na lang, bro. and para for mas the maganda. testimony which they had. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. O, tanong muna, alam niyo ba kung sinong mga kaluluwa ng mga pinatay at panahon? Sa panahon ni Hitler, ito ba yun? Limutan ko eh. Yun, 60. Ilang milyong Hudyo? 68 million Jews. 68 million Jew? Sure ka? Yeah. 68 million. Pinagalo mo yung Christian tsaka yung Jew. Kalimutan ko eh. Hindi, ba... Sino dyan? Raise, taas kamay. Ilan ang pinatay na Hudyo during the Second World War? 6 million during Holocaust 6 million Jew. under the Okay. reign of Martin. Ano ang sabi doon? Sinabi? Hitler. Anong sabi doon? Okay, Pastor. Ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Take note. Tuloy. At dahil sa patotoong sumaka nila. Take note yung patotoo The word testimony. May patotoo sila. Tuloy mo ang basa. Okay, Pastor. At sila'y sumigaw ng tinig ng malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, na hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming mga dugo. Kristiyano, hindi. Hindi siya Christian kasi pag Kristiyano, hindi naghihiganti. Sister. 12:19 of Romans. Teka, anong verse ka? Yes or no? No. Hindi sila Christian. Bakit? Bakit hindi sila Christian? Sister Sheila, yung bang mga pinatay na yan sa panahon ng World War II, mga Christian o hindi? Hindi po. Bakit? Hindi ko alam. Tama yung sagot mo. Pero ang tanong na sasagutin, kung sila ay hindi Christian, bakit? Christian and Jew. Kailangan isa Ako na, lang. Pastor, sasagot para makauusan tayo. Sige. Utos kasi, Romans chapter 12 verse 19, vengeance sabi? is mine, sabi ni... Kaya huwag kayong magsipaghigantihan. Hindi, doon sa verse, paano natin patutunayan na hindi yan Christian? Yes, oo Tama. nga. Kasi ang mga Kristiyano hindi nanghihingi ng paghiganti. Utos Hindi nga nanghihingi ng paghihiganti ang Kristiyano. Ibig sabihin, kung Kristiyano tayo, bride tayo ngayon, wala sa kaisipan natin magalit ka at magiganti ka kung ginawan ka ng hindi maganda. Anong sabi dyan? Humihingi sila ng revenge. Ipagkailan
Hindi mo uhatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Talaga nakaranas sila ng brutality. Tuloy. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang Papatayin. gaya nila. Aba, So yung meron pala silang mga kapatid pa 144,000. napapatayin na kung paano In the sila future. pinatay dahil nagpatotoo sila. At sila may mga kapatid na papatayin na sila'y magpapatotoo rin. So, Pastor, kapatid common na ang sinasabi ni John, So Israelites yan, Pastor. Israel. Oo. Okay. Yung bang foolish virgin na Gentile doon, pinatay sila nang basta lang nagpapugot sa ulo o may testimony sila? Walang mabasa dito, Pastor. May testimony yan. Kasi ang nag-testimony dito 7 pang verse Hudyo 14 ng Revelation. Basahin natin. 7:14. Okay, basahin ko po, Pastor. Revelation chapter 7 verse 14. Makinig po ang lahat. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Sino po yun? Hindi ba 144,000? Revelation chapter 20. Okay, talong po tayo. Revelation 6, chapter 20. Verse 6. Okay, makinig po ang lahat. 4 hanggang 6. Okay, basahin ko po. Simula sa 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. Yun. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga muli. Verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay ng mga muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So sa third phase sila. Bahagi sila sa third phase of resurrection. Pastor. First resurrection. Pastor, tanong. Sabi doon, magiging saserdote. Pati ba yung babae, saserdote? Sardote. So pati dyan, yung babae, mag-a-assert authority na? Tama. Okay. Pero hindi ibig sabihin mga ngaral dito sa lupa. Hindi, millennium na tayo, Pastor, sa millennium part. Ginawa silang king and priest. King and priest. Dapat, di ba king, but babae, lalaki yun, babae, lalaki. Tapos ang ginawa king and priest, pwedeng, ba't hindi queen? Queen and priestess. Ganun. Okay. So, hari din yung babae. Hari din yung babae. Eh, bakit may gender yung king? Ikaw talaga, oh. Sabi ni Kristo, nagkakamali kayo pagdating doon, wala nang pag-aasawa. Okay, sige. Wait lang, sagutin ko si Brother Manan. Kaya sinabing kings doon, kasi sa English grammar, hindi mo na kailangan he/she o kaya king/queens. Ano na yun? Standard na yun. Depende kasi sa gagamitin mong sentence or hindi sa standard kasi ng English, hindi mo na kailangan hatiin. Parang binago na yun ng dati pa, bata pa ako, binago na yun, bata pa lang ako. Di ba yung Lord's Pero ano yun? na curious, kasama no na- curious. kasama yun. Greek word, curious, Lord. Di ba, Lord? Pero mayayaman Parang naman masculine, siya to. di ba? Masculine, di ba? Pag sinabing Lord, parang masculine gender. Pero, paano ba? Pag babae, hindi ba pwedeng Lord? Di ba pwedeng Lord, yung babae? Sabi, King of Kings
and Lord of Lords. Sama babae dun. So, Okay, anong sagutin ka, Brother Roel. Ihanda niyo yung Chronicles. Tsaka series. Handaan niyo pagkatapos ito. Brother Roel, sa binasa mo Revelation chapter 20 verse 4 ba yun? Apo. They verse. were beheaded because of their... Testimony. So, ang pinugutan ng ulo dito, hindi lang 144,000. Pero pastor, walang specific na sinabi dito na yung Gentile kasi kung susundan mo, puro more on pang Israel po yun eh. Nagkakaintindihan tayo mula kanina na agree ka sa panahon ng Gentile. Kasi po pastor, ako Wait lang, ang wait lang, Revelation wait lang, chapter brother 6 Roel. hanggang 20 part na ito ng final week eh. Hindi ba pastor? Binasa natin 7:14 bago tayo nag-Revelation 20. Chapter 6 hanggang So 7 verse 14, great multitude is a mix of people Ay, yan. 19, sorry. Meron 6 Jew, to may 19. Gentiles yan. Marami yan. Pero pagdating doon sa 20, lahat pa lang itong sa 7:14 na pinatay, pinugutan ng ulo, pinugutan sila ng ulo because of reason of their testimony. So, pag sinabing testimony, may tinanggap sila. At yung tinanggap nila ay kanilang ipinatotoo, apologetic apologia. So, nung sila ay nag-a-apologia, reason sa mga kalaban sa panahon na yon, ang Antikristo, kinaptured sila because wala silang mark. Wala silang mark. So, kalaban sila ng Antikristo. And they were beheaded. Binigay nila yung buhay nila. Ang sabi sa binasa natin sa fifth seal, hintayin ninyo yung mga kapatid ninyong nagpapatotoo. So yung itong pupugutan, magpapatotoo. Pastor, Sabi, sino yung kapatid na antayin pa? mga Jew. Okay, Jew. Pero kasama dito ang Gentile. Wala nga, pastor, nakalagay. But including the Gentile. Kaya nga kanina, Brother Roel, sumang-ayon ka at hindi ka tatanggi. Sa panahon natin, may nako-convert na Jew. Or, minimal, pastor. Minimal lang yun eh. Hindi. Pag sinabing, saan nakasulat na minimal yan? Hindi naman Wala rin, hindi ba? understood, pastor, na sa pagtakbo ng panahon ng 7 Wala church rin- ages, meron wala naman ka rin talagang maibibigay Hudyo na verse. na convert. Wala ka rin maibibigay na verse, maipapakitang verse, na walang nako-convert na Jew sa panahon ng Gentiles. Letra for letra, hinihingi mo din eh. Hindi, nga sinasabi mo rin eh, diba? 1 Corinthians chapter 3, verse 6 yun eh. Lahat ng tao binigyan sa ilalim ng biyaya. Kasi ako, Binigyan ng pastor, Diyos. magtatanong din ako, pastor. Si Paul intended for whom? To whom? For the Gentile, right? Jew and Gentiles. No, pero later on, para kanino talaga siya for the Gentile? Di, tinawag. Sa una, for I am not ashamed of the gospel of Christ, sabi niya. For it's the salvation of the Ngayon, pastor, intended si Paul para sa mga Gentile. Tama, pastor. Ito bang part na to, hindi ba to wrath of God? Wrath of God yan. Wrath of God yan. Yeah. Pero sabi ni Paul, for we are not appointed unto the wrath of God eh. Alin But ang- to obtain salvation. Alin ba yung wrath of God na sinasabi? Ito, wrath of God na to, portion na to eh. No, this is not a wrath of God. Ito, pastor, hindi ba to wrath of God? Ito ang wrath of God. Yes. Pero hindi Ngayon, pastor, papasok dyan ng Gentile eh, para masave eh. Tama? i-clear ko para sa video. Ang police virgin papasok dito, pastor. Ang sinasabi ni Pablo na hindi nyo mararanasan, ito. Correct, ito nga, pastor. Parito ni Kristo, pero Ito, wrath of God pa rin yan, pastor. Ito, hindi ipinagbawal yan na maranasan yan because of 70th week. Yung last anyhow, hindi yun sa wrath of God. Hindi wrath of God yan. Wrath of the Antichrist, successive hatred of the Antichrist. Ito pong 7, itong vials na to. Ito, Di ba ito wrath of talaga God ang yan? wrath of God. Ito ang Correct, pastor. vengeance. Ito ang Ngayon, vengeance. kailangan pa ba ngayon dumaan ngayon dyan yung Dumaan nga eh, yung sabi ng Gentile? Bible eh. Sabi ni Paul, Yung hindi sabi tayo nga, hindi intended ang Gentile Brother para Will, dumaan sa wrath of God. Nagsasabi si Pablo na hindi ipaparana sa atin ito sa panahon nito Kaya kailangan Kaya ka may dito rapture. muna, i-rapture ka na. Okay. So, Ngayon, meron kung kasi- talagang predestinado ka, ma-rapture ka na, bakit kailangan ka pa dumaan dito? Predestinado ka para madumaan sa wrath of Kasi God? binasa niya kanina. Basahin mo ulit, Brother Roel, Apo. chapter 20 ng Book of Revelation. Verse 4, verse 5, verse 6. Kasi bakit sila kailangan... Okay na po, Pastor. Enough na sa akin. Okay na Hindi, po. okay lang. Bakit sila kailangan makaranas? Kasi kailangan nilang maging parte sa unang
pagkabuhay na maguli. Ano yung unang pagkabuhay na maguli? Unang kaganapan, sister. Okay, sagutin ko na, Lesson- Pastor, para lesson dumiretso din, tayo. Mark. Matthew As a chapter person, 27, verse 51 to 54. First phase, resurrection. Resurrection. Okay, second phase, 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. Yeah. 1 Corinthians chapter 15, 51 to 54. Second phase yun ng first resurrection. Ang third phase, resurrection ng first resurrection, yung Revelation chapter 20, verse 4. Ito yung tribulation saints. Oh, yan ang tribulation says. Ang tribulation says, hindi exclusive lang for the Jew. Kasama din dyan ng Gentiles. Kasi bakit? Yung bang makakaranas ng hintil, biyaya pa rin ng Diyos yun eh. Bakit? Kasi hinabol sila sa third phase. Ay, hindi sila nakasama sa first, sa second phase. Kaya inilagay sila ng Diyos sa third phase. Kaya lang ang kapalit doon, beheaded. Oo nga po, Pastor, pero intended for the Jew, not for the Gentile. Na ang salvation. Sige, mamaya tutuloy natin to. Mamaya ituloy natin. Addition lang doon sa sagot. Pastor, pwede ba? Sige. God gave 2,000 plus years for the Gentile. Tapos may extension pa do sa 7 years na Kasi for may- the grace of Di ba? Kahit sa time ng Pastor, pwede pakisagot ni Brother Rowell. Brother Rowell, tanong ko sa ito. Sa mga hintil ba na maka-rapture, may naiwan? May maiiwan bang hintil sa rapture? Anong gagawin nila? So sila ay hindi na sila ibig sabihin hindi na sila ligtas. Great white throne judgment ang pupuntahan nila. Second resurrection sila. Binigyan nga ng 2,000, 2,000. Sino yung nakita ni John sa Revelation 7 na 7:14. nagaling daw sa dakilang kapighatian? 7:14. O sa 7:14, sino yung... okay na yan, Brother Rowell. Sino yung mga galing sa kapighatian na binigyan ng mga mapuputing Saka damit? 9:7. 9 verse 7. Binanggit pa 144,000? Hindi kapatid ang nakalagay doon. Basahin natin. Anong verse? Anong verse? Revelation Basahin natin. Sige, pakibasa. Sino pwede magbasa? Si Raika. Si Raika. Revelation 6 verse 6 verse 14. 7:14. 7:14. 7:14. 14. 14. Malinaw ba yung malinis? Sige nga. At ang langit ay nahawi ng gaya ng isang lulong, aklat kung nalululod. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Ay, di yata yun eh. 14. 7:14. Si JP. JP, 6:14 ng Revelation. 7:14. 15 na. Sige. Yung kanina po, Kaya't ano? sila'y, Ito, Pastor. kaya't sila'y, Revelation 6:11. At binigyan ng bawat isa sa kanila isang mabuting balabal. At sa kanila sinabi na mga pahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay na manggaya nila. Yes, ano? Okay. Wait lang. Brother Rowell, ako may twist konti dyan Yan, yung yung fifth seal ba, Hudyo lang yan o kasama hintil? I invoke my rights. Saan, kung Hudyo lang yan, nasaan ang mga namatay na 68 million Protestant? Saan sila nakalagay? Ibig sabihin, ang fifth seal, ang souls under the altar, nakaseparate pa ang mga hintil? Walang mababasa niyan. Ibig mong sabihin, may compartment pa. Oy, Hudyo kami Kayo, hintil, dito kami. Diyan kayo. Bawal tayo magsama. Diyan sa talatang yan, may twist nga ang konti, kaya iba yung buyo ko dyan, Brother Rowell Yung sinasabi mong kapatid, kasama na dyan yung mga hintil.
Kaya walang tinukoy dyan eh. Saan mo lalagay yung hintil na namatay sa patotoo kay Kristo? Wala eh. May bilang. Bakit tinawag mga kapatid kay Kristo? Kay Kristo yung kapatid kay Kristo yan. Hindi lang Hudyo ang ira ito ng Hudyo, kundi siyempre kapatid ni Kristo itong mga Jewish na papatid. Pero yung mga hintil. Mamaya, Pastor. Nandito ka pa naman eh. Mag-overtime tayo, papagalitan tayo. Okay, so tutuloy natin ito mamaya. At manatili lang kayo.